Hi guys, narito ang ika-151 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Sa kalagitnaan ng labis na pagkahilo na bumalot sa kanyang buong pagkatao, ang ating bida ay nagsimulang matamba ng paunti-unti, tila isang matayog na punong kahoy na pinabagsak ng isang malakas na bagyo ng hangin, hindi na makayanan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Agad naman siyang inalaya ng dalawang mapagkakatiwalaang kasamahan, isang likas na pagpapakita ng kanilang malasakit at pagiging handa na tumulong sa oras ng pangangailangan, nagpapatunay ng kanilang matibay na samahan. Mabilis ding sumaklolo si Yuyan, isa sa kanyang mga kasamahang pinagkakatiwalaan, at nagtanong ng may halong pag-aalala at pagkabahala, "Anong nangyari sa'yo? Bakit tila ika'y nanghihina at nawawalan ng lakas?" Ang boses ng bida ay halos hindi marinig, tila isang bulong na tinangay ng hangin, dahil sa matinding panghihina na bumabalot sa kanyang katawan. Sagot niya kay Yuyan, "Okay lang ako, Yuyan, huwag kang mag-alala. Bigla lang akong nakaramdam ng kaunting pagkahilo, tila umiikot ang aking paningin at nawawalan ako ng balanse. Parang may humihila sa aking kamalayan, isang misteryosong puwersa na hindi ko maipaliwanag kung saan nagmumula at kung ano ang layunin." Dagdag pa niya, pilit inaalam ang pinagmulan ng kanyang nararamdaman, nagtatangkang lutisin ang palaisipan na bumabagabag sa kanyang isipan. Patuloy na umiikot ang paningin ng bida, at hindi niya maipaliwanag ang mga kaganapan na nagaganap sa kanyang katawan at isipan, isang malalim na misteryo na tila bumabalot sa kanyang buong pagkatao, nagdudulot ng labis na pagkalito at pagkabahala. Habang nakaalalay sa likod si Zin upang pigilan ang tuluyang pagbagsak ng bida sa lupa, tinatawag niya ang bida sa kanyang titulo bilang pagkilala, Scarlet Python. "Scarlet Python, nahimete na naman siya, kailangan natin siyang tulungan sa lalong madaling panahon." Ang bida ay patuloy na bumabagsak sa isang malawak na kamalayan, isang lugar na hindi niya moari kung saan nagtatapos o kung ano ang naghihintay sa kanya, tila walang hangganan ang kanyang paglalakbay sa kawalan, puno ng mga hindi tiyak na kaganapan. Sa wakas, tumigil na siya sa kanyang pagbagsak sa kamalayan, isang hudyat na natapos na ang kanyang paglalakbay sa espasyong hindi niya lubos na maunawaan, nagbibigay daan sa isang bagong kabanata ng kanyang pakikipagsapalaran. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, pilit inaaninag ang kanyang paligid, nagtataka kung nasaan siya ngayon at kung paano siya napunta sa lugar na ito, puno ng pagtataka at pag-uusisa. Dahan-dahan siyang tumayo upang mas maaninag ang kanyang paligid, sinisikap na maging pamilyar sa kanyang kinalalagyan, naghahanap ng anumang pahiwatig o senyales kung paano siya napunta sa misteryosong lugar na ito, puno ng pag-asa na malutas ang kanyang katanungan. Pinagmasdan niya ang malawak na kawalan sa loob ng kanyang kamalayan, isang lugar na puno ng misteryo at hindi maipaliwanag na kapangyarihan, tila isang mundo sa loob ng kanyang isipan, nagtatago ng mga lihim na hindi pa niya natutuklasan. Habang nakadila ang bida, sinabi niya ng may halong pagtataka at pagkamangha, "Ito, ang dagat ng kamalayan ko, isang lugar na hindi ko pa narating noon, isang bagong mundo na naghihintay na tuklasin." Nawala na ang kanyang pagbabalat kayo habang nakadila pa rin, at nagtanong sa kanyang sarili ng may pagtataka, "Ano itong kapangyarihan na ito? Paano ako nito nagawang hilahin papunta dito, sa lugar na ito na tila hindi ko pa natutuklasan at hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin?" Sa kanyang harapan ay may namumuong isang enerhiya na nagtitipon-tipon, isang senyales na mayroong nagbabadyang pangyayari, tila may isang nilalang na nagpapakita ng kanyang presensya, nagdudulot ng pagkabahala at pag-uusisa. Biglang sumulpat ang master ng ating bida, isang figure na matagal na niyang hindi nasalayan, at kinausap niya ang bida ng may pagmamalasakit at pag-aalala, "Matagal na tayong hindi nagkita, Nieli, kumusta ka na?" Nagulat ang bida sa kanyang nakita, hindi makapaniwala na muli niyang nasisilayan ang kanyang guro, isang taong labis niyang pinagkakatiwalaan at hinahangaan. Malakas niyang nasambit, "Master, ikaw ba talaga yan?" Inulit niya pa ang pagsambit, "Master,
Hindi ako makapaniwala na muli kitang nakikita. Mabilis niya itong pinuntahan sabay niyakap ng mahigpit, ngunit para itong isang usok na naglaho. Nagpapakita na ang kanyang master ay isa lamang ilusyon o isang alaala. Sabi niya nang may pagdadalamati at pangungulila, miss na kita, master. Bakit ka naglaho? Nasaan ka? Nagsalita naman ang master habang nasa likod na ng bida, hanggal na bata. 2 buhay ka na nabuhay, pero ganoon ka pa rin, hindi nagbabago ang iyong puso at ang iyong pagkatao. Humarap ito sa ating bida nang may ngiti sa kanyang mga labi, nagpapakita ng kanyang walang pagmamaliw na pagmamahal sa kanyang estudyante, sabay banggit ng mga katagang, wala na ang master sa mundong ito, Lee, kailangan mo itong tanggapin. Kinuha niya ang atensyon ng bida, Lee, makinig kang mabuti sa aking mga sasabihin. Nakikipag-usap ako sa iyo sa pamamagitan ng isang hibla ng aking kamalayan, kaya limitado ang oras na mayroon tayo. Kaya makinig ka sa akin ng mabuti, at tandaan ang bawat salitang bibitawan ko. Natitigilan pa rin ang bida habang pinagmamasdan niya ang kanyang master, hindi pa rin lubos na matanggap na ang kanyang guro ay wala na sa kanyang piling, nagdudulot ng labis na kalungkutan at pangungulila. Seryosong sinabi ng bida, Master, mangyaring magsalita kayo. Handa akong makinig sa inyong mga salita, at ipapangako kung hindi ko ito kalilimutan. Nagsimula ng magsalita ang master sa kanyang mga gustong sabihin sa ating bida, mga salitang puno ng babala, pag-asa, at mga tagubilin na makakatulong sa kanyang paglalakbay. Isang malakas na kamalayan ang unti-unting napapansin ang iyong pag-iral, Lee, kaya mag-ingat ka. Ang kapangyarihan nito ay higit pa sa iyong imahinasyon. Kung magtuon ito sa iyo, ang mga kahihinatnan ay hindi mailalarawan, kaya kailangan mong maging handa sa anumang panganib na nagbabanta sa iyo. Nagtanong naman ang ating bida sa kanyang master, Master, ano itong kamalayan na ito? Alam niyo ba kung ano o sino ito? Mayroon ba kayong ideya kung paano ko ito mapipigilan? Sumagot ang master sa mga tanong ng bida, hindi ako sigurado kung ano ito eksakto, Lee, ngunit nararamdaman ko ang kanyang malakas na kapangyarihan. Sa kanyang pagpapaliwanag, ngunit maaari akong gumamit ng isang lihim na pamamaraan upang pansamantalang harangan ang pagkilala nito sa iyo, upang magkaroon ka ng sapat na oras upang maghanda. Dagdag pa ng master, gayunpaman, hindi ko ito kayang pigilan ng matagal, kaya kailangan mong kumilos ng mabilis hanggat maaari, bago pa mahuli ang lahat. Patuloy na nagsasalita ang master, nagbibigay ng mga tagubilin at babala sa kanyang estudyante, nagbabahagi ng kanyang kaalaman at karanasan upang gabayan siya sa kanyang misyon. Sa ilalim ng lihim na kaharian na ito, mayroong isang malakas na puwersa na nagtatago. Ang kapangyarihang ito ay may kaugnayan sa Sage Emperor, ang pinakamakapangyarihang nilalang sa mundong ito, kaya kailangan mong maging maingat. Kung hahayaan itong manatili, ang buong Draconic Ruins Realm ay malalagay sa krisis, at walang sinuman ang makakaligtas sa kanyang galit. Nagtanong ang bida sa kanyang master, isang kapangyarihan na may kaugnayan sa Sage Emperor. Hindi kaya, tumugon naman ang master, tama ang iyong hinala. Kailangan mong buwagin ang kapangyarihang ito sa lalong madaling panahon, o ang gulo ay walang katapusan, at ang mundo ay mapupuno ng kadiliman at pagdurusa. Sa kabilang banda naman, napunta ang eksena sa lugar kung nasaan ang tauhan ng Sage Emperor, isang nilalang na naglilingkod sa kanyang amo ng buong katapatan at dedikasyon. May naramdaman itong kakaibang enerhiya na nagmumula sa malayo, kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagtataka at pag-aalala. Nagsalita ang tauhan ng Sage Emperor habang nakangiti ng may panunuya, ang saya-saya ngayon, mas maraming tao ang dumating sa lugar na ito, tila naghahanap ng kamatayan. Oras na para linisin ang mga basura. Kailangan kong pakse ng lahat ng lumalaban sa aming Panginoon at nagtatangkang hadlangan ang kanyang mga plano. Ang tauhan ng Sage Emperor ay mabilis na lumilipad patungo sa pinagmulan ng kakaibang presensya, handang harapin ang anumang panganib na nagbabanta sa kanyang amo at sa kanyang mga layunin.
Sumagot ang bida sa kanyang master ng may determinasyon, "Master, naiintindihan ko ang inyong mga sinabi at ang bigat ng aking responsibilidad. Talagang hahanapin ko ang pinagmulan ng kapangyarihang ito at wawasakin ito ng tuluyan. Ipinapangako ko sa inyo na hindi ko kayo bibiguin." Sabi naman ng master sa bida ng may pagtitiwala, "Ni Lee, mag-ingat ka sa iyong paglalakbay at huwag kang mawala ng pag-asa. Naniniwala ako sa iyo, at alam kong kaya mong gawin ito." Pagkatapos niyang magsalita, agad naglaho ang master sa kamalayan ng bida, nag-iwan ng isang pangako na dapat tuparin at isang misyon na dapat isakatuparan. Iminulat na ng ating bida ang kanyang mga mata mula sa pagkakatulog sa katauhan ng Scarlet Python, handa na harapin ang anumang hamon na naghihintay sa kanya at protektahan ang mundo mula sa panganib. Habang nakatingin ang apat sa ating bida ng may pag-aalala, sabi ni Yuyan, "Gising ka na. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Nag-alala kami sa'yo." Nagtanong naman si Zin sa ating bida ng may pagtataka, "Scarlet Python, anong nangyari sa'yo kanina? Bigla ka na lang nahimite, ano ba ang iyong nakita?" Habang nakahiga, sumagot ang bida sa katanungan ng may pagmamadali, "Okay lang ako, mga kaibigan, huwag kayong mag-alala. Ngunit kailangan nating bilisan ang ating paglalakbay, dahil mayroon tayong mahalagang misyon na dapat gampanan." Agad siyang bumangon mula sa pagkakahiga sabay sinabing may diin, "Mayroong isang malakas na puwersa sa kailaliman ng lihim na kaharian, at kailangan natin itong buwagin bago pa mahuli ang lahat at malagay sa panganib ang buong mundo." Sinabi ng ating bida sa apat ng may paghikayat, "Tara na. Magtungo tayo sa kailaliman ng lihim na kaharian. Doon natin hahanapin ang kasagutan at wawakasan ang panganib na ito." Sa kabilang banda, napunta naman ang eksena sa labas ng River and Mountain Miles painting, isang lugar na puno ng misteryo at panganib, kung saan nagtatago ang mga lihim ng nakaraan. Naglalakad si Yuyin sa mausok na lugar, nagtataka kung saan nagpunta ang kanyang hinahabol, nag-iisip kung paano siya nagawang takasan. Napapatanong siya sa kanyang sarili, paano nawala ang lalaking yun sa isang kisap mata? Ang bilis naman niya, hindi kaya'y mayroon siyang lihim na kapangyarihan. Ang lakas ng loob niyang lokohin ako. Hindi niya ako maloloko. Pagbabayaran niya ang kanyang ginawa. Haze. At sa kapal ng fog na ito, nakakainis talaga. Hindi ko tuloy makita ang aking dinaraanan at nahihirapan akong hanapin siya. Mas mabuti pang umasa sila na hindi ako makakasalubong ng mga walang muwang na disipulo mula sa Demon God Sect. Kung hindi, malalagot sila sa akin at pagsisisihan nila ang kanilang ginawa. Habang pinagmamasdan ni Yuyin si Long Tian, nakita niya itong sugatan. At halos hindi makalakad, tila dumanas ng matinding laban. Si Long Tian naman ay punong-puno ng sugat sa buong katawan, na parang binugbog ng 10 kalabaw, nagpapakita ng kanyang kahinaan at pagdurusa. Oh! At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.